Sa pagdiriwang ng National Heritage Month ngayong Mayo, tututukan daw ng ilang ahensya ng gobyerno ang mga tradisyon ng Flores de Mayo at Santa Cruzan. Bukod kasi sa parada ng mga naggagandahang mga dilag at ng mga bulaklak, sinasalamin ng mga tradisyong ito ang yaman ng Pilipinas at malalim nating kasaysayan at kultura. May report si Salima Refran. Tuwing buwan ng Mayo, ang pinakamagagandang dalaga ng baryo pumaparada sa inaabangang Santa Cruzan. Si Kathy, inabutan namin nagsusukat ng ball gown. Unang pagsali niya raw ito sa Santa Cruzan. Sino nga ba naman na mag-aakalang ang tatay yung Reyna Elena may dalawang anak na pala? Di ko po ito naranasan nung mas bata po ako. Ngayon pa po na may asawa na ako, sa kanila ako kinuwang Reyna Elena. So parang nakaka-proud siya. Si Casey, abalang-abala naman sa pagpaparenta ng kanyang mga gown. Ang bawat isa, dinesenyo niya at sinuot ng sumasali pa siya sa Gay Santa Cruzan sa Marikina. Hindi naman po araw-araw nakakapag-makeup tayo ng maayos, nakakapagsuot tayo ng mga crowns, accessories. At higit sa lahat po, konti lang po talaga yung mga taong nabibigyan ng pagkakataon para mag-Santa Cruzan po or magsagala. Pero higit sa tagisan ng ganda at kasuotan, may malalim na kahulugan ang Santa Cruzan sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga Katoliko. Ito ay isang parada ng mga biblical figures. So, at nag-culminate ito doon sa Reyna Elena na siya ang kinikredit natin bilang na tao na nakahanap ng tunay na krus ni Kristo. Meron ding prosesyon na nagbibigay pugay sa buhay ng Birheng Maria o ang Flores de Maria. Kapwa sinasagawa sa buwan ng Mayo ang Santa Cruzan at Flores de Mayo na selebrasyon naman ng masaganang ani at mga namumukadkad na mga bulaklak. When we talk about heritage, it is anything that has to do with yung kultura natin na ipinapasa from one generation to the other. Sineselebrate natin ang yaman natin, ang pamanang yaman natin. Dahil sa mga pamanang yamang ito, idineklarang Heritage Month ang buwan ng Mayo. Ang celebration na ito ay naaangkop rin dun sa mga practices ng mga sinaunang Pilipino kasi alam natin na very animistic sila at meron silang affinity for nature. So imposibleng i-ignore nila yung buwan kung saan maraming bulaklak, kung saan nag-aani. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng iba't ibang bersyon ang ating mga nakagawian. Pero ang mahalaga raw ay patuloy na nabubuhay ang ating mga sinaunang tradisyon. Parating naaangkop kasi hindi mangyayari yan kung hindi nagre-resonate pa rin sa psyche ng taong bayan. So pinapahalagahan natin to. Salima Refran, GMA News.